antayin natin sa mga susunod na araw kung meron silang ebidensya tungkol dyan. Kasi nga, yung basihan sa first witness is only the video. It is premature for any of the party to say na may konklusyon na sa first article of impeachment dahil hindi pa na bibigay yung buong ebidensya ng prosecution at hindi pa nakakasagot ang depensa. Naging nakatulong ba sa panig din ng depensa doon sa ikalawang araw ng impeachment trial yung pagsasalita ni Senator Judge Risa Hontiveros kung saan sinabi niya rito na walang proof walang proof sa mga statements na ang Vice President ay nagkontrata talaga ng assassin or nag-hire. At nagtanong pa siya kung ito ba ay impeachable acts. At tumugon naman dito ang prosecution at tila sinabi na hindi 100% na makapagpapatunay na talagang nagkapag-hire o nag-contract siya ng assassin, attorney. You must remember there's a difference between conspiracy to commit murder and grave threat. Magkaiba yung elemento. So, tama yung sinabi kong ano ko rin, no? Na hinighlight sa mga news yung sa social media yung sinabi ni Senator Hontiveros at kahapon kasama yata sa closing remark ng defense, no? So, hindi naman nag-react si Senator Judge Risa. Tama lang 'yon. At this point in time, no? Wala pa namang napapatunayan yung video kung may talagang kinausap si VP na gawin 'yon. Wala pang ebidensya na inihain ang prosecution, no? So antayin natin sa mga susunod na araw kung meron silang ebidensya tungkol diyan. Kasi nga yung basihan sa first witness is only the video. It is premature for any of the party to say na may konklusyon na sa first article of impeachment dahil hindi pa na bibigay yung buong ebidensya ng prosecution at hindi pa nakakasagot ang depensa. Opo. Dito naman po sa pag-question na yung threat lang, sinasabing threat laban sa Pangulo ang na-highlight. How about doon naman sa threat dito kay Vice President Sara Duterte at bilang NBI, bilang otoridad ng Pilipinas, hindi lang naman siguro iisang panig lang yung kanyang iimbestigahan. Nakita niyo rin po ba or batay sa testimonya kahapon na naging malaliman din ang kanyang pag-imbestiga, kasing bigat doon sa pag-imbestiga niya sa sinasabing banta laban sa Pangulo? Sa nakita ko, no, based lang sa nangyari kahapon, hindi na nag-follow up ang Defense Counsel tungkol sa subject na yan. The Defense Counsel, no, si Attorney Carlo Narvasa, could have continued asking on that subject, but he refrained, no. Natanong niya lang one time, then nung sinagot na parang there was an attempt, parang hindi na natin alam kung ano yung katugunan ng panig ni Vice President. Hindi natin alam kung willing, no, mag-cooperate si Vice President na paimbestigahan yung threat laban sa kanya or not. Kasi depende rin yan sa kay Vice Presidente kung gusto niyang i-handle ng NBI or may different manner of approach regarding the threat against her. So, yun yung narinig natin na parang may Romanov, no? Romanov na plano. So, it is my first time to hear about it.
yung iba rin sa atin siguro bago lang na narinig yan, curious rin ako. At kung meron talagang ganong pagbabanta sa Vice Presidente, walang makakapigil sa authorities natin na talagang iimbestigahan yan sa ngayon. Opo, at nabigyang diin din ito no nung magsalita rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa maaring maging role din ng talaga ng authority na sa lahat no. Pero dito po sa pag-question naman sa PSG attorney na hindi rin naging malaliman kung pwede namang i-contact yung PSG kung meron bang banta, existing threat laban sa Pangulo. Na question din ito kahapon. Ito rin ba ay mas lalong nagpapahina doon sa kanyang testimonya, sa kanyang sinasabing investigasyon dahil kulang-kulang, attorney? Yung sinabi ko kanina sa aking personal na palagay, kulang yung effort ni Senior Agent Calilong kasi dapat nakipag-coordinate siya sa military intelligence at tama kayo sa PSG, Philippine Security Group, sa PNP, sa NICA, sa lahat na ng sangay ng gobyerno. Kasi kung talagang sa kanyang view ay may pagbabanta sa Pangulo, dapat alamin kung totoo ito o hindi. At yung pinaka-basic, yung sinasabi ko, kinausap mo yung subject kung ano yung interpretasyon niya dito. Kasi baka mamaya wala naman itong threat, no? O yung sa palagay ni Pangulong Marcos, hindi ito totoong threat sa kanya. At personal opinion lang ito ni Senior Agent Calilong kasi hindi naman siya expert witness sa kanyang pag-aamin. Opo. At doon din sa closing remarks no na binigay sa depensa, nabanggit ni Attorney Vinluan, i-quote ko lang siya, sabi niya rito, "When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives." Maaari ba ito na yung konteksto sa panig po ng depensa, attorney? That is a manifestation, no, said by the Defense Council. So, antayin natin yung pagkakataon ng depensa pag sila naman yung may opportunity na i-introduce yung kanilang mga testigo at kanilang ebidensya to prove sa sinabi ni Attorney Vinluan. So, you know, what the lawyer says will still be based on the evidence presented in court. But, of course, no, kung ano yung sasabihin ng abogado, it will be persuasive sa mga senator judges kasi yan yung kanilang napapakinggan at yan yung makaka-convince sa kanila. Both the persuasion of the lawyers and at the same time the exhibits and the testimony, no, the evidence presented to them in court. So, yun yung that's why trabaho talaga ng mga abogado to persuade the senator judges to side with their respective arguments. Opo, dagdag ko na lang din no para sa kapakanan ng ating mga kababayan, mabigyang diin. Maliban pa doon, sinabi rin ng depensa na si Vice President Sara Duterte din daw ay naging target ng mga unauthorized intelligence and surveillance operation ng mismong mga government operatives, quote-unquote, that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Yung bahay daw niya sa Davao at dito sa Maynila ay pinrofile. This is proven by classified gazing reports. Her trusted security personnel tinanggal yung kanyang mga personahe. Her schedule of official functions was leaked
by intelligence agents and her security was heavily compromised. Ito yung magandang maitanong dahil seryoso din itong mga banta na nakukuha ng pangalawang Pangulo at bakit tila hindi rin mabigat ang pag-iimbestiga dito, Attorney? Yung obserbasyon natin lahat na yan yung nararamdaman ni Vice Presidente, yan yung masasagot, no, ng depensa pag it is their time to present their witnesses at yung kanilang mga exhibits, no. But if it is indeed true, talagang mahirap po ang sitwasyon ni Vice Presidente na siyang main opposition leader ng bansang Pilipinas dahil yung sa kabilang panig ay yung presidente. At yung presidente bilang head ng executive ay may control ng lahat ng security forces. So kahit totoo yan, kung nasa lugar tayo ni Vice Presidente, mag-iisip rin tayo, will we trust the security forces, the intelligence community, kung saan tayo magrereklamo sa banta sa buhay natin? Kasi hindi natin alam na yung kinakausap natin, hinihinga natin ng tulong, parte rin pala sa conspiracy laban sa kanya at laban sa kanyang pamilya. So, mahirap po na sitwasyon ang kinalalagyan ni Vice Presidente Duterte kung totoo yan at kung talagang yan ang kanyang nararamdaman. Opo, Attorney, si Jade po ito. Inamin din ho ni NBI Agent Calilong na maaari po silang mag-imbestiga motu proprio o kahit wala pong reklamo, maaari po silang pwede po silang mag-imbestiga. At sinabi rin ho niya na independent sila pero nasa ilalim po sila ng Department of Justice. Sa tingin po ninyo, maaari ho ba itong gamiting ng depensa? Pabor ho ba ito sa depensa para palabasin na may halong politika ang NBI o talagang normal na proseso po ito ng ahensya? Kung yung sinasabi niyong motu proprio investigation ay doon sa video na kung saan nagsasalita si VP Sara against PBBM, sabi ko nga sa batas na naggawa sa NBI o yung parte ng NBI, yung Republic Act 10867, Section 5G, yung NBI may karapatan, no, to investigate any threats to the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and the Chief Justice of the Supreme Court. So, they may do so. Kaya nga sila nag-imbestiga at naghain ng kaso sa DOJ laban kay Vice Presidente. But it does not mean na yung kanilang investigasyon ay magpapatotoo na talagang may enough evidence to convict the Vice President. So, it is a different issue, no? So they have the right to investigate and to file a case, but it will be the court, no, kung ito'y makakarating sa korte, yung magde-decide sa criminal case. Opo. Huli na lang, Attorney. Kung hindi ako nagkakamali, kabilang ho kayo sa mga petitioners nung kumu-question sa validity po ng pagkakatalaga kay Presiding Officer Cheese Escudero. Umaasa ho ba kayo na ito'y papaboran ng Supreme Court habang o kahit nagpapatuloy o nag-umpisa na itong impeachment trial ng Vice Presidente? May inahain dati na kaso, no, nakasama ako kay Attorney Torion laban sa ginagawa ng House of Representatives, yung especially yung Justice Committee, no. Sa aking pagkakaalam regarding dito sa proceeding sa Senado, hindi na ako kasali dito, no. Wala akong
let's say partisipasyon sa pagkokontra, no, dito sa kay Senator Chis Escudero to be voted as Senate President. Yung naalala ko na may partisipasyon ako, na may pinirmahan ako, ay doon sa act ng House Justice Committee. So, but let's say yung sa issue, no, ng whether or not proper yung pagtatalaga kay Senator Chis Escudero as presiding officer, nagsalita na po yung buong Senado at bilang impeachment court, sabi nila legal, no, pinagbotohan nila, nanalo yung mas nakakarami. Sa kanilang palagay, legal yung pagtatalaga kay Senator Chis, no. Umaamin rin yun, sabi rin ni Senator Chis, no, na yung kailangang boto 16 votes to convict at 2/3. So whatever happens, no, the only body that can question or invalidate all this proceeding is the Supreme Court. So karapatan naman ng mga Pilipino, no, if they have interest to this case, if they are, let's say, recognized by the court, for the Supreme Court to decide on the matter. But it is also possible na hindi to aaksyonan ng Korte Suprema at aantayin yung resulta ng Senate proceeding at sasabihin sa huli na moot and academic. Kasi so far, yung nakikita sa publiko at hindi rin natin siguro may ipagkakait na yung mga miyembro ng Korte Suprema, hindi naman sila makakatago sa lahat na nangyayari sa Pilipinas. For as long na tayo, no, nakikita natin that there is fairness in the proceeding, yun yung siguro mas importante, whether or not the proceeding is attended with fairness and due process. As to whether it will be Senator Win Gatchalian who will preside, yung problema hindi siya abogado. Kaya niya ba yung ginagawa ni Senator Chis? On the other hand, Senator Chis is a lawyer, and so far, per my personal opinion, he's trying to balance both the prosecution and the defense. Imagine an impeachment trial handled by a non-lawyer. Baka yung labas niyan problematic for everybody. So, sometimes the bigger context will have to be studied by the public, and wala tayong magagawa kung at any time sumali ang Korte Suprema at magdesisyon on the challenge, or hahayaan ito ng Korte Suprema na matapos, saka lang siya magdidesisyon at sasabihin ng Korte Suprema moot and academic. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo. Maayong agaliwat, aking pagbati sa SMNI at sa buong Pilipinas, kaibigan nyo, Attorney J.V. Hinlo. Ayan po mga kababayan, si Attorney J.V. Hinlo, Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban.